Wala na, nandun na, nandun. Saan na siya? So, hindi na siya makita, pindutin natin yung return home. Return home. Paano mag-return home siya, Noel? Nakita mo? Ha? Nakita mo kung nasan? Noel? Nasa taas pa rin? Yan pa rin yan, nasa taas. Good morning mga ka-traveler. So kung napapansin nyo, nanonood ako dito sa laptop na maya maya makikita nyo rin, papakita ko sa inyo. Pinanonood ko yung aking nabiling drone nung mga nakaraang buwan, pero nawala siya. So gusto ko lang i-share sa inyo na bago tayo magpalipad ng drone, kailangan pag-aralan muna natin mabuti yung operations niya bago natin siya paliparin ng mataas, para hindi kayo magaya sa tulad ko na nawala ng drone. Kasi kahit paano, kahit sabihin natin ganito lang ang halaga ng drone, medyo may halaga pa rin yun sa ngayon dahil lalo na ngayon pandemic. Hindi po biro-biro yung pera na masasayang kapag hindi nyo pinag-aralang mabuti yung pagpapalipad. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo, ngayon ko lang napapanood yung video footage na to kasi medyo nung mga nakakaraan, masakit pa sa kalooban ko na nawala ng drone. Unang lipad pa lang, nawala na kaagad. Pero i-share ko ngayon sa inyo para magsilbing aral sa atin na hindi po basta-basta ang pagpapalipad ng drone. So, panoorin po nyo kung paano nawala. Game. Good morning guys, ito nga pala yung nabili ko sa Shopee na drone. So papakita ko na sa inyo kung anong laman. Nabuksan ko na to pero papakita ko na sa inyo kung ano yung laman niya. Meron siyang foam na cover, tapos meron siyang kasamang charge, yung parang USB port para sa charger, pwedeng mag-charge sa laptop or sa adapter charger. Tapos meron siyang manual, siyempre English. May kasama rin siyang yung driver, saka itong extra propeller. So hindi ka natin bubuksan yan. May isang extra battery, pero may isang battery na nakakabit dito. Tapos ito yung kanyang remote. Ito yung remote niya, magandang klase. So yan, susubukan lang natin kung maganda yung lipad, titingnan natin. So ito yung itsura niya. So paliparin na natin, tingnan natin kung maganda yung lipad niya. Guys, ipakita ko lang pala sa inyo, no? Meron pala tayong app na gagamitin para mapanda natin yung drone. So, pagda-download kayo, pag na-download nyo na yung app, ito na siya yung LW Pro. Ang una natin gagawin muna, buksan natin muna itong
ating remote saka yung drone para i-calibrate natin. Isang pagbukas lang nito ito. So nag-open na siya. Tapos open naman natin yung drone. Okay naman muna. I-calibrate. Calibrate natin. Dito. Calibrate naman. So, after natin yung business, i-calibrate muna natin ang pagkakakoy. Huwag natin tambit. Yun, okay na siya. Yun pa. Taas naman. Okay na dito, okay na nakalibrate na. So, okay na siya. So, sige na naka-open yung GPS niya. So, yung natin yung GPS. Yan. Yan natin yung ano siya. Wait lang, hindi ko mapaan. Yan yung pag nakaganyan. Bakit gano'n? Ayaw mo gano'n. Kaso hindi pa siya nakakonekta, sige. Hindi nga siya nakakonect eh. Pagpahingan mo kaya muna, baka nasobra ng calibrate, Noel. Aralin mo muna ulit. Ay, hindi nakaulan tayo ng asa. So, makalibrate na po natin siya. Ngayon, para malaman natin kung nakalibrate na. Kita nyo sa camera. Ano yung camera. Nakikita siya. Okay. So, kaliparin natin siya. So, kailangan maka-on yung GPS. Lakas ng hangin niya. Lapit lang din. Lapit din. Tingnan natin yung mga function niya, kung sa kanan siya, sa kanan ba siya. Sabihin, nakita nyo may altitude hold siya, kahit galawin mo siya, mag-remain lang siya. So, tignan natin. Tapos natin siya. So, mag-record tayo ng video. Hindi ko na siya kita sa taas. Asa na siya kaya? Hindi ko na siya kita, Noel eh. Hindi ko na siya kita, Noel. Ayun. Sa taas niya, Noel, di ko makita. So, yan po, nag-record na siya. Pakita natin yung paligid. So, pakita natin yung Hindi ko kita, Noel.
Baba mo na, Noel. Nangangawit na ako. O, baka umano sa bubong, Noel. 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 Ano yan mo din? Sa bubong. Bababay mo na, Noel. Baka biglang maglobat na siya. O, yan, taas na, Noel, oh. Ayan, bumababa na konti-konti. Baba pa, Noel. Hindi mo na mapababa. Ba't gumaganyan, Noel? Pakita rin natin yung paligid. Nakikita mo dyan, Noel? Hala, ako hindi ko naman. Hala. Noel, pumunta na doon sa bubong. So, hindi na natin siya makita kasi ano, hindi natin gusto. Ayun. Oh, Noel, pababayin mo na. Baka hindi na yan bumaba. Asan na, Noel? Ayun, ang taas na, Noel. Ano? Paano yan, Noel? Ayun na, nasa bubong na. Di ba dapat dito? Ayun, bababa. Wala na, nandun na, nandun. Nandun na siya. So, hindi na siya makita, pindutin natin yung return home. Return home. Paano mag-return home siya, Noel? Nakita mo? Ha? Nakita mo kung nasan? Noel? Nasa taas pa rin? Yan pa rin yan, nasa taas. Yan po. Hinakabahan kami kasi hindi namin makita yung... Tumaas po masyado yung drone. So, hindi na makontrol. So, hindi na makontrol sa sobrang taas kasi lampas na ng bahay. So, medyo kabado na. Baka hindi bumalik. Pero diba sabi na ano daw, bumabalik daw yon sa home base. Ayan, ginagawa ng para. Yun o, nasa taas siya eh. Ayan o, nakikita, nasa taas siya. Ang ano lang, hindi na siya makontrol kung paano ulit siya babalik. Ayan o. Baka sumobrang taas siya, Noel eh. Sumobrang taas siya kaya na out of control eh. Dapat pala meron ding ano, yung sukat ng height niya, yung taas. Dapat may connect na natin. Kaya siya naggagano, Noel, ibig sabihin hindi na nakonekta eh. So yun guys, nakita nyo kung paano nawala yung drone. Hindi ko kasi alam kung bakit nawala ng connecta dun sa remote control sa phone, yung drone. Hindi pa naman masyadong mataas. Kumbaga nasa line of sight pa rin yung drone ng pagkapalipad ko. Pero nawalan na siya ng signal, hindi na makontrol. So nang pinipindot ko yung return home button, hindi naman siya nag-return. Nawala na siya, hindi ko na alam kung saan napunta. Kaya yun lang may papayo ko sa inyo. Pag-aralan muna nating maigi yung pagpapalipad ng drone. At basahin nating maigi yung manual. At siguro, kung bibili tayo, yung may pangalan na. Para kung yung siguradong makikita natin sa mga reviews na talagang reliable yung LIPAD. At maganda yung communication sa remote control at sa drone mismo. So, yun lang may papayo ko po sa bawat isa sa atin na gustong magkaroon ng drone at magkaroon ng mga aerial shots sa mga travel vlogs nila. Hindi rin po kasi basta-basta ang pagpapalipad ng drone. So may mga guidelines yan, lalo na sa ibang bansa. May mga tinatawag na
kapag lampas na ng 249 grams yung iyong drone, kailangan mo nang siyang i-register. So kumuha ka ng license, parang pilot, ganon. Pero dito sa Pilipinas, hindi ko pa sigurado kung ano yung mga guidelines sa pagpapalipad ng drone. Pero as long as na hindi naman ito pang business, so kung hobbyist ka lang, pwede mo naman siyang paliparin. Basta susunod ka lang doon sa mga guidelines na itinakda ng CAAP yata yun, yung dito sa Pilipinas. So para bang kailangan pagpapalipad ng drone, nasa line of sight mo, hindi siya mawawala sa paningin mo. So wag masyadong mataas at wag masyadong malayo. At wag rin magpapalipad sa gabi. Lalo na kapag mabigat yung drone mo, kasi pag ito'y may nabagsakan na tao at nabagsakan na sasakyan, maaaring makapinsala ito or makadamage ng property at ng tao mismo. Kaya iingatan po natin ang pagpapalipad ng drone. So sa mga gustong maging yung mga hobbies na tinatawag or gusto lang mag-vlog na may kasamang aerial shot, pag-aralan po muna nating maigi yung ating drone para kapag nagpalipad tayo, safe po ang lahat. Guys, alam nyo ba kung anong ginawa ko after na mawalan ako ng drone? Bumili ko ng medyo murang drone para mag-practice. So, suggest ko lang na mag-practice muna kayo sa mumurahing drone para pag bumili kayo ng medyo may presyo na camera drone na gagamitin natin sa mga travel vlogs natin, magaling na tayo at alam na natin kung paano mag-operate. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, and subscribe at hit na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko sa mga susunod.